Ngayon po ang di-discuss natin itong high speed na dinala sa atin. Bali, ang problema nito ay sa karayom, needle screw. Ito, kinabitan niya raw ng bagong needle screw pero ayaw pa raw humigpit ng karayom. Sabi ko baka pwedeng kailangan ito palitan ng needle bar. Tapos, kung hindi naman, try natin ayusin yung kanyang screw. Tapos, pansin ko rin dito, yung kanyang throat plate ay bungi na. Ito. So, papalitan din natin ng plato. Tapos, sabi kailangan din daw siguro itong i-timing. Kasi sa itsura nito mukhang matagal na hindi ginamit o kinakalawang na. Palitan natin ng plato, timing. Lagyan natin ng size 16 na karayom kasi ang tahi daw nito ay basahan na bilog-bilog. Okay? Tapos, sa mga bagong subscriber po pala, salamat sa inyo. Tsaka, dun sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po. Paki-like and share na din para mapakinabangan ng iba na nangangailangan dito sa mga idea natin sa pagtuturo sa pag-timing at saka pag-ayos ng mga sewing machines. Okay? Tara, samahan nyo ako. So ito, meron tayong karayom, needle screw, needle bar, tsaka throat plate. Ito na kuya, yan. Okay. Pawanag ba? Gusto mo dito ka, oh. Dito ka lang. Yan. Subukan natin ayusin muna yung needle screw para medyo konti lang ang gastos ng buyer, ng customer. Okay, so busalsal na. Malaki na masyado yung butas ng needle bar. Ayan, oh. Yung screw ng needle screw ay yung tornilyuhan ng needle screw, ayan o, makakalog na. Lapit mo pa kuya pagka ganyan. Pwede kang ilapit. Lagyan mo na ilaw. Iyan o, kita nyo, masyado na makalog. So yan, ibig sabihin yan, na-oversize na yung tornilyuhan ng kanyang needle bar, kaya kailangan na natin palitan yung needle bar para malagyan natin ng standard na needle screw. Tsaka parang kulang rin pala ito ng ng thread guide. Mas maganda ito may thread guide kasi kung wala, may tendency na yung sinulid, baka maipit dito or maipit dito or baka kung saan mapunta. Open natin itong kanyang face cover. Dito ako kayo sa kabila. Ayan. Alisin natin yung face cover niya para magkaroon tayo ng access sa kanyang needle bar. Ayun, dumi. Sinin natin yung dumi. Tapos, baba natin itong kanyang needle bar. I-release natin. Iwagan itong tornilyo para sa needle bar. Okay. Imuwag na yung needle bar. Ipitan ulit natin para maitaas natin yung needle bar. Malapit ha. Pwede nyong hilahin yung needle bar pataas. Pwede naman pababa. Sa inyo. Kung ito, medyo mahigpit siya rito, ang gagawin natin dito ay medyo kikikilin lang natin. Kasi baka may talas dito sa kanyang needle bar. So, kuha kayo ng pangkikil. Tulad nito, diamond. Dito ako kaya sa kabila. Di pa. Kaya mahigpit siya dito sa bushing kasi baka itong butas ng needle screw ay medyo may mga tama na. Kaya kikikilin nyo lang yan. Para maalis lang yung mga tama niya, yung mga naka-expose na sobrang bakal.
Tapos, try nyo ulit hatakin paakyat yung needle bar. Okay. Ayan, itaas lang natin yung needle bar. Luwagan para may baba yung ano. Luwagan, tapos ganyan. Tapos sigpitan ulit. Gamitan ko na lang ng maliit na screw para hindi nahahawi yung camera. Ayan, tapos pataas. Ayun, lumusot na. Okay. Tapos, luwagan ulit yon. Ibaba. Sigpitan ulit. Ang idea para mahatak nyo, maiangat nyo yung needle bar pataas hanggang sa makawala siya sa mga bushing. Ayan. So, hahatak nyo na yan. Pagka hindi kaya ng kamay, gamitan nyo ng vice grip or ng long nose. O kaya plies. So, yun. Hindi nga kaya ng kamay. Iwagan pa natin to. Kuha lang ako ng vice grip. So, takin natin ng vice grip. Ito yung lumang needle bar. Kita nyo, ang laki na ng butas ng needle screw. Malaki na yung butas ng needle screw, di ba? Tapos yung kuko ko, madumi pa. Bonus pa yun, ha? So, ngayon yung bagong needle bar natin. Mas maganda to kung langisan nyo muna dito bago nyo ipasok. Tapos, ito natin sa baba. Okay. Medyo higpitan natin ng bahagya yung kanyang set screw. Tapos baba natin needle bar, check natin kung okay naman yung kalog. Wala namang masyadong kalog. Sa taas, wala rin. Ang pag-check ng kalog, kaliwat kanan. Nandun nakaharap ka sa makina, kaliwa, kanan. Ganun mo kakalugin. Kasi kung masyadong malaki ang kalog, kaliwat kanan, kailangan mo na rin magpalit ng needle bar. Ang sinasabing malaki ay yung maabot na ng mga 1/2 millimeter. Yun, malaki na yon. Ito, hindi pa to abot ng 1/2 millimeter. Meron siyang kalog dahil siguro luma na tong makina na to, 5250 pa to. Kaya baka gamit na siya. Pero yung kalog na yan, okay pa yan. Wala pa siyang 1/2 millimeter. Okay, alisin naman natin ngayon kanyang plato. In this case, ginamitan ng Phillips screw. Oh. So, kawawa naman tong makina ni Sir. Parang, ano to, parang tinira to ni MacGyver. Kilala niyo ba si MacGyver? Oh, no. Yan yung parang James Bond na anytime, anywhere. Meron siyang nagagamit na paraan para madali niya yung gusto niyang madali. Palabas noong mga 1990s. Yan, mga ganyang year. 1990s, 1980s. Inutang ko na eh. Okay. Tapos, check natin yung ngipin kung may dumi. Ayan. Ito. Tsaka, nandito na rin lang. Linis-linisin na natin. Okay, maraming dumi. Talagang hindi siya masyadong sikaso. Pero okay lang. Tapos ito yung ilalim ng ngipin. Isa nyo rin ng dumi. Check nyo na rin yung rotating kung masyadong makalog. Ito walang kakalog-kalog, oh, bago pa yung rotating halos. Okay. Sa ganyan, lagyan na natin ng needle screw. Tapos, ilagay na rin natin yung karayom. Hindi na natin lalagyan ng sing-sing to kasi hindi naman talaga tayo nagkakabit na ng sing-sing. Dahil medyo borloloy lang yon, mahirap na yung suotan ng sinulit. Okay.
Higpitan na natin yan. Itong needle screw natin, dapat saktong nakaganon ang position niya. Kung nakaharap kayo sa camera, dapat yung sinasabi kong needle screw, saktong nakaganito. Hindi siya dapat nakaganyan. Hindi nakaganyan or nakaganon. Dapat nakaganito. Pag mapapansin nyo, bumili kayo ng brand new na makina, ganito ang position niya. Ang idea, para pagtulak niya sa karayom, siguradong yung karayom, itutulak niya lang pa ganon. Hindi pa ganon, hindi pa ganon. Kasi yung iba, ginaganon ng kabit sa needle screw para yung access niya sa screwdriver pa ganito. Yun yung mga gumagamit ng mahabang screwdriver. Pero kasi dito, dapat talaga maiksing screwdriver lang para pag pinuwersa nyo, hindi rin mapuwersa. Kasi maliit lang yung pangpuwersa nyo ng screwdriver. Okay. And i-ayos natin yung setting ng needle screw. Pipihitin natin yung needle bar. Tapos mo kuya. Yan. Yan. Tapos i-set nyo yung ikot ng needle bar para nakaayos yung position ng inyong needle screw. Ngayon nakapwesto na yung ating needle bar. Set naman natin yung taas ng needle bar. So may tutorial na tayo sa pag-timing ng high speed, kung paano ang taas ng needle bar, paano ang pag-timing. Paki-search na lang po dun sa channel natin para ma-guide kayo sa tamang pag-timing ng makina. Okay, baba natin ng konti kasi medyo mataas yung needle bar. Okay. Ngayon, nakasakto na yung taas ng needle bar. Check naman natin yung sungkit ng rotating hook. Mukhang okay naman. Okay ba? Sumasagi pala. Sumasagi, ano? Check natin yung rotating hook. Kung may kalog kaliwat kanan, wala naman. Adjust na lang natin yung rotating hook. Kasi masyadong late din eh. Luwagan nyo lang ng bahagya yung rotating hook. Pagbaba ng karayom, bago umakyat yung karayom, yung motion na akit na siya. Yan na. Medyo advance natin ng konti yung timing. Kasi masyadong late. Kung papansin nyo, masyadong malaki yung clearance ng yung play ng rotating hook, yung ikot niya. Ibig sabihin yan, baka malaki ang distansya ng dalawang pares na gear dito sa main shaft sa taas or sa baba. Pero usually yan nasa taas yung pares ng gear dun sa main shaft na nagdadala ng gear na may kapares papunta naman sa rotating hook yung nagdadala ng shaft ng rotating hook. So yan na yung motion niya. Tapos yung needle bar, susungkitin ng shuttle hook. Tapos yung distansya ay meron, medyo malaki. Ay hindi naman, sakto lang pala. Okay. Kasi basa naman tayo nito, wala naman siyang sinabing tatay ng spandex. Medyo bigyan natin distansya kasi pag masyadong dikit, baka mabend yung karayom, hagitin ng rotating hook, mapupurol agad yung rotating hook natin. Ngayon ito, yung sinasabi ko na gear, nandito, yun yung dahilan kung bakit malaki yung plane nitong ating rotating hook. Dito yan, malalaman nyo kapag hinawakan nyo yung ating hand wheel, hawakan nyo itong hand wheel, alugin nyo kaliwat kanan. Kung malaki ang kalog, ibig sabihin malaki ang distansya ng pares na gear dito sa loob, kailangan nyo i-adjust yun. So ito wala naman, so hayaan na natin yan. Baka nakadistansya lang talaga yung isang
gear, kaya malaki ang play dito ng rotating hook tulad niyan. So hayaan na natin yon, hindi naman malaking problema yan. Problema lang kapag ka dito, pag kinalog yung pagano ng hand wheel, kung may kalog siya, maingay yun. So kailangan alisin niyo yung kalog na yon, i-adjust niyo yung collar dun sa loob para mawala yung kalog ng shafting. So ito wala ayo. Okay. Kakabit na natin yung kanyang throat plate para makita natin yung position ng kanyang ngipin. Okay, yung ngipin niya ay palitanin na rin pala. So papalit na tayo ng ngipin kasi mapurol na yung kanyang ngipin. Kukuha lang tayo ng ngipin at saka dalawang throat plate screw. Ang problema pala, yung isang kabitan ng throat plate screw ay bungi na, basag na. Ito. So, isang throat plate screw na lang may kakabit natin. Wala namang problema yon. Kung isa lang, higpitan nyo lang na maigi. Ito yung ngipin. Dapat matalas yung ngipin. Ito kasi yung papalitan natin. Nasaan na ba yun? Ano ba nilagay? Ay, ito pala, nakakabit pa. Ito kasi wala nang talim. Pag kinapaan nyo rito, wala na siyang talim. Parang bilog na yung mga talim niya. Ito, bago. Kasi ito yung dalawang throat plate screw. Pero isa lang pala magagamit natin. Alisin naman na natin ang kanyang ngipin. Pwesto natin yung bagong ngipin. Ito. Huwag muna higpitan. Kabit niyo yung pangalawang tornilyo. Huwag nyo rin masyadong higpitan. Okay. Kabit nyo muna yung kanyang plato. Tapos higpitan nyo na yung isang tornilyo. Kasi isa lang naman talaga ang pwede natin ikabit ngayon. Dahil sira nga yung tornilyuhan ng isa. Okay. Higpit na. Saka natin i-set yung kanyang ngipin para ma-align sa butas ng plato. Pag naka-align na yung ngipin, pwede nyo na siyang higpitan. Okay, yung mahigpit na, check natin yung ikot ng makina. Okay, parang wala sa ayos. Hindi nakasentro yung karayom. Kailangan natin adjust yung ngipin para umusog doon, para yung plato may usog din natin doon. Siguro kailangan alisin muna natin to plato para malinis natin yung pwesto ng plato. Ito pinabanggit ko ay itong part na to kasi kailangan maisagad yung plato papunta sa kanan. Dahil medyo wala sa align or sa position yung ating plato. So para may usog natin siya pa kanan, kailangan alisan natin to ng dumi para sigurado. Okay. Ngayon, tingnan natin itong plato ulit. Tapos, yung kanyang isang tornilyo, nag-iisang tornilyo. Tapos, tulak na natin yung karayom, yung plato, pakanan. Habang hinigpitan yung tornilyo. Tingnan natin, medyo gumit na ng bahagya yung butas ng plato sa karayom.
Pero para sigurado, iusog din natin yung ngipin kasi baka yung ngipin ang nagpe-prevent para yung plato ay may usog pa natin pa kanan. Kasi bumabangga na yung plato sa ngipin. Iusog natin yung ngipin. Paraan para may usog yung ngipin. Para sa matutuya, bagya. Tumban nyo yung makina. Iluwagan nyo to. Tigas ah. Iluwagan nyo to. Tapos, usog nyo pa kanan. Ito lang. Gawa tayo ng pamukpok. Ito. Usog nyo pa kanan. Ayan. Tapos, higpitan. Tapos ito, tulugan nyo rin. Usog nyo rin pa kanan. Higpit. Bahagya lang muna higpit. Kasi, check na rin natin sa kabila kung tama na yung taas. Tingnan natin ang patagilid. Parang sobrang taas ng ngipin. So, ibababa natin. So, sungkitin lang natin. Pababa ng bahagya. Teka, para sigurado, luwagan pala muna natin ito. Okay. Baba ng kaunti. Higpit ng kaunti. Tapos, check ulit natin. Ang taas ng ngipin. Medyo bumaba siya. Okay lang kasi basahan naman ng tahe. Yan, okay na yung setting na yan sa basahan ng tahe. Tawa kuya. Ito yung pumesto dyan. Umpitan na natin to para hindi na kumilos. Ito, mahigpit naman na to. Taas na natin makina. And check na natin yung alignment ng karayom. Ayun. Medyo may bangga pa siyang konti sa plato. Kailangan natin tupukpukin. Ayan. Tapos higpitan ulit to. Okay. Tapos tingnan natin. Ayun, sumentro na yung karayom. Tingnan nyo rito. Sentro na yung karayom sa mag-focus. Ayaw ba? Yan. Sentro na yung karayom sa plato. Okay. Pero, since nandito na rin lang, try natin lagyan ng baka kumapit pa yung screw. Dito. Sana kumapit. Ay, wala talaga. So, kawawa tong makina, nabasag yung kabitan ng screw sa throat plate. Pero okay lang yon. Huwag kayo mawalan ng pag-asa. At least, tatahi pa rin naman siya. Try natin ikabit yung pressure foot, which is malaki na yung kayod. Pero okay lang. Mukhang matibay yung pressure foot niya. Malaki nga lang yung gewang. Kaangat.
baliktad yung kabit ng kanyang hand lifter. Tanggalin natin. Iikot natin yung hand lifter niya kasi baliktad niyang kinabit. Ayan. Meron pang nakaharang na sinulid. Dapat ganyan ang position ng hand lifter. Dito ka kuya sa kabila kuya. Yan, dapat ganyan ang position ng hand lifter. Pag nakaset na tong cam sa loob, ganyan ang position dapat ng cam. Dilim. Ganyan dapat ang position ng cam sa loob ng hand lifter. Tandaan nyo, yan yung position na nakababa yung pressure foot. Ayan. Tapos, tsaka nyo isa-set yung hand lifter. Ganyan dapat nakababa yung pinaka-lever niya. Sensya na sa camera natin ha. Ganyan. Kasi kanina nakabaliktad eh. Imbis nakababa ito, nakataas. Okay. Ito po yung kanyang pressure foot na ikabit na natin. Kaya lang ang problema, medyo magewang siya. So, kung magewang yung pressure foot, ilubog nyo yung karayom. Ayan, tapos subukan yung igewang yung pressure foot kung tatamaan ba ng karayom. So, dito hindi naman, kaya okay siya, pwede pang gamitin. Tapos, lalagyan natin ng bobbin case. At sinulid sa bobbin, testing natin dun sa mesa. Okay? So, nilagay na natin sa mesa yung makina, nilagyan na natin ng ilaw, kakabitan natin siya nitong thread guide dun sa kanyang cover mamaya. Higpitan muna natin to para sigurado na hindi siya maging sagabal mamaya, baka sabitan ng sinulid. Maglagay pala muna tayo ng kanyang sinulid dito sa bobina. So, naparami yung lagay natin. Pang testing lang naman. Okay lang yun. Lagyan natin dito ng sinulid. Dito. 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 Tapos sa karayom. Medyo mataba tong sinulid natin. Siguro ticket 50 to. Okay lang. Kasi basahan naman ang tahi niya. So, testing natin sa medyo makapal na tela. So, yun ang tahi niya sa ibabaw. Ito naman sa ilalim. So, tuhog siya. Baka maluwag ng sinulid sa ibabaw. Check natin. Medyo maluwag nga. Higpitan natin dito. Maluwag pa rin. Tignan natin, baka may dumi. Okay, wala naman. Ay, merong konti. Okay. Medyo nag-i-stack up yung kanyang tensioner. Ayan, medyo humigpit na siya. Isadahan ulit natin. Yun yung ibabaw. Sa ilalim, okay na yung tension niya. Ayan. Tapos, sadahan pa natin. Higpitan pa natin ang bahagya. Ito yung tahi niya sa ibabaw.
At yun naman sa ilalim. Okay na. Tayin pa natin ulit. Ito medyo makapal na to ng tela na to. Sakto na to pambasahan. Ito yung tahi niya sa ibabaw. Tapos ito yung sa ilalim. Ayan. Okay na. Kakabit na lang natin yung face cover para maikabit itong kanyang thread guide. Ito yung kanyang face cover. Ikabit na natin. Ito naman yung kanyang thread guide. Namin na natin ang mahabang screwdriver. Kasi medyo langanin na ako sa paghawak dun sa ano. Ito po, mahalaga rin tong mga thread guide na ganito para maiwasan po yung mga nagpapatid na sinulid. Kasi isa yan ho yan sa dahilan kung bakit nagpapatid ang sinulid natin, dahil kung hindi nakasuot sa thread guide, naiipit po minsan yung mga sinulid natin, kaya nagtataka tayo bakit nagpapatid. Testing lang natin ulit. Reverse. Okay. So, yun yung tahi niya sa ibabaw. Ito. Tapos, yun naman sa ilalim. So, okay na siya. Okay ho tong setting na to, pang basahan. Kasi hindi naman maselan yun sa mga packering or yung mga kumukulubot. Kasi makapalo yung mga tinatahi nun. Kaya okay, tapos na po tayo rito sa isa. Please subscribe po, like and share dun sa mga nag-enjoy at may natutunan naman dito sa mga tutorial natin. Maraming salamat po.